So, yan. Dito iikot yung ating pag-uusap mga kapatid. Genesis 2:4. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Okay. So, pansinin niyo yung salitang generations dyan. Mayroong reference sa Strong's Concordance H3205. Okay. Malaki kasi yung issue meron dito sa salitang generations. Kasi yung ibang interpretation nito, dahil sa salitang generation mga kapatid, naniniwala ang karamihan na ang sanlibutan or ang lahat ng mga nilalang ng Diyos ay hindi nangyari sa loob ng literal na linggo or literal week. Dahil ang salitang generations according sa kanila ay kumukonsumo ng napakaraming taon katulad ng halimbawa sa tao, no? Ang generation ng lolo ko ay sabihin natin na 85 years ang generation niya. Next generation is yung father ko naman. So, and then ako, yung generation ko, ang yung magiging anak ko, ibang generation na naman yon, and then magiging apo ko, ibang generation na naman yon. So, kumain ng maraming taon. So, meaning to say, noong i-create ng Panginoong Diyos ang langit at lupa, ang salitang generation mga kapatid, dahil sa salitang generation, ito raw ay kumain ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, libo-libong mga taon. Yan. So, dahil sa salitang generation, noong lalangin ng Diyos ang langit at lupa, according sa mga hindi lang mga atheist, no, ang nangangaral or naniniwala sa ganitong paniniwala, kundi maraming mga sekta na naniniwala na milyon-milyon ang dumaan bago na kumpleto ang creation ng Panginoong Diyos. Okay, so tingnan natin yung generation, yung salitang generation. Ang generation kasi mga kapatid, kung titingnan din natin, itong Hebrews or yung reference sa Strong's Concordance, H3205, okay, dali, ibalikan ko muna. Tingnan natin ha. Punta tayo sa salitang generation mga kapatid. Dito tayo sa Genesis, kung nakikita nyo yung aking concordance. Yan. Pag-aralan natin mabuti ito para talagang mapakinabangan natin. Ayan. Kung nakikita nyo, Genesis chapter 2 verse 4, yung salitang generation, merong connection sa Strong Concordance. Itap natin yan siya. Dadalhin tayo sa comment ni Strongs dito sa baba. Sabi dyan, descent. Ang meaning ng generation dyan is descent. That is family, figuratively, history, birth, or generations. Ayan siya. So, descent or family. Ayan. Yan yung ano dyan. Yan yung translation ng salitang tolda, no? Descendants. Or descendants, yan. So, yan daw ay kumain ng napakaraming taon. Kaya, ibig lang sabihin, nung lalangin ng Panginoong Diyos, ang langit at lupa, kumain ng maraming taon at hindi siya literal week. Yan yung paniniwala nila. Pero kung titingnan natin yung connection dito mga kapatid, merong sinasabi dyan, from H3205, itap natin yan siya. Saan tayo dadalhin? Yan. So, ang H3205, Yalad, no? Ang pagbabasa niya is Yolad. Yan siya. Anong meaning ng Yolad? Napakaraming meaning dito mga kapatid. Dito na tayo sa umpisa natin dito sa halos gumitna tayo, no? Or umpisa lang natin sa pasimula. A primitive root to bear young. Okay? To bear young.
causatively to beget, manganak. Medically, to act as midwife. So, yung yalad, mga kapatid, ibig sabihin midwife, nagpapaanak. Yan, di ba? Yung midwife is nagpapaanak. Especially to show lineage or bear, pasan or may pinapasan, beget or birth, no, nanganak, born, yan, to make, bring forth. Bring forth is that nagluwal, bring forth. Hindi pinapasan ang bear. Ha? Hindi pinapasan. May dala. Bear child. Bear a child, nanganak. Okay, so bring forth is ano yung nabanggit ko kanina? Nagluwal. Bring up, calve, child, come, be delivered of a child, time of delivery, gender, hatch, labor, do the office of a midwife, declare pedigrees to be the son of woman, in woman that travail. Ayan. So, itong yalad, mga kapatid, kung mapapansin niyo yung sa baba, total KJV occurrences 497. Meaning to say, yung salitang yalad ginamit sa King James Version 497 beses. Tignan natin, mga kapatid. Yung salitang yalad, no, 497 beses na ginamit, ito yung mga talata na gumamit ng salitang yalad. Ayan. So, karamihan dyan nga naman is nanganak, pinanganak, okay, nagkaanak. Yan yung mga ibig sabihin ng yalad, mga kapatid. So, maliban dyan actually, kasi marami siyang meaning, meron ding sinasabi rito na hanapin natin yung ibang meaning kasi napakarami kasi ito eh. Pakita ko lang, mga kapatid, na hindi lang tumutukoy ito sa sa panganak. Okay? Ayan. So, halimbawa rito, Genesis 50 verse 23, baka maliit na yan sa inyo sa screen niyo. Sabi rito is, a children also of Machir, the son of Manasseh, were brought up. Hinahanap ko lang dito, mga kapatid, yung, sandali lang ha. May papakita ko sample sa inyo. Meron yata akong slide dito. Dali, para diretso na. Okay, sandali ha. Punta tayo sa slide ko. Okay. Ayan, ito. Ito pala. So, dito, mga kapatid, pansinin niyo yung same na connection sa Strong's Concordance. Halimbawa, Job 15:35. They conceive mischief and bring forth vanity. So, yung yalad dito, mga kapatid, ay ginamit as gumawa ng kalokohan or walang kwentang bagay. Gumawa. Okay, gumawa. So, hindi lang nag-refer sa kapanganakan ng isang tao. Okay? So, dito naman tayo sa Job 39 verse 2. Canst thou number the months that they fulfill, or knowest thou the time when they bring forth? So, yung yalad, mga kapatid, na sa ibang talata ay tumutukoy sa kapanganakan ng isang tao or pag-anak ng isang tao. Dito is panahon na kanyang lumutang na panahon. Okay? Dito sa Job 39 verse 2. So, dito naman tayo sa Psalm 7 verse 14. Behold, he travaileth with iniquity and hath conceived mischief. Conceived mischief, meaning to say, conceive is nagbubuntis ng mischief is anong mischief nga? Kaguluhan, ayun ba 'yon, no? And brought forth falsehood, meaning nag-create ng falsehood, ba? So hindi lang tumutukoy sa kapanganakan yung salitang yalad. Troublemaking, yung mischief, okay? So Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth.
ang araw ay na niyalad din. So meaning to say dumating, okay? Or ang araw ay nagdala ng isang bagay, okay? Merong mangyayari sa araw na 'yan. Okay? Isaiah 37 verse 3. And they said unto him, Thus saith Hezekiah, This day is a day of trouble, and of rebuke, and of blasphemy, for the children are come to the birth, and there is not strength to bring forth. Wala nang lakas na natitira. Wala nang mailalabas na lakas. So meaning to say, mga kapatid, ang salitang yalad ay hindi lang tumutukoy sa kapanganakan, kundi kung ano yung mangyayari, ano yung lalabas, ano yung gagawin. So katulad nito, mga kapatid, gamitin natin yung mga talata, okay? Yung mga talata na, okay, yan. Yung, tingnan natin yung ibang version ng Bible na kung ano ang sinasabi patungkol sa Genesis chapter 2 verse 4. No? Halimbawa, itong Apostolic Bible Polyglot version. Ibang version ito, mga kapatid, hindi ito King James. Yung binasa natin kaganina is King James sa Genesis chapter 2 verse 4. So ito, Genesis chapter 2 verse 4 pa rin, pero hindi King James version. Ang version niya is Apostolic Bible Polyglot. Paano niya translate yung salitang generation? So, ganito pagkasabi. This is the book of the origin of heaven and earth. So, imbis na generation, yung kanyang translation, mga kapatid, ang rendition na ginamit niya ay origin. So, supposed to be, this is the book of generation. Hindi niya ginamit yung salitang generation, kundi ang ginamit niya is origin, pinagmulan, kung paano nagsimula ang langit at ang lupa. Ayan. Di ba? So, dito naman sa Genesis 2:4, a faithful version, no? Ibang version ito. A faithful version. So sabi dito, this is the account of the heavens and of the earth when they were created. No? Created. Yung generation dito, mga kapatid, sa faithful Bible version is that ginamit is created. So meaning to say, kung babalik tayo sa King James Version, yung sinabi ko kanina, balikan natin yung King James Version. Ayan. This is the generations of heavens and the earth. Ay, sorry, mali ako. Ang paggagamit, ang ini-emphasize pala rito, dito sa a faithful Bible is account. Sorry, mga kapatid. This is the account, imbis na generation is account, no? So meaning to say, para bang kung sa salita natin is ito yung pagkasunod-sunod nung lalangin ng Diyos ang langit at ang lupa. Yan. Ito yung pagkasunod-sunod nung lalangin ng Diyos ang langit at lupa. Kaya dito sa World English Bible, itong sa pinakababa, mga kapatid, yung WEB, ganito naman yung pagka-translate niya, yung rendition niya, mga kapatid, ito. This is the history. Yan. This is the history of the generations of the heavens and of the earth. Yan. Ginamit niya yung salitang history, mga kapatid, para supplyan niya yung salitang generation. Okay? So, maliwanag, kung babalikan natin, itong Genesis 2:4 sa King James Version, itong salitang generations is meaning is account or origin. Ayan siya, no? So, hindi talaga yung salitang generation katulad ng understanding ng iba na dahil sa ang tao daw, pag sinabing generation, referring sa descendants ng mga tao, ito ay kumain ng napakaraming taon. That is why, nung i-create ng Diyos ang langit at lupa, ito ay kumain ng maraming taon. Libo-libo, milyon, trilyon, years, mga di ba? So, ganun yung kanilang understanding. Pero mali, mga kapatid. Hindi yun ang tinutukoy dyan. Okay, tingnan natin. So, katulad ng mga halimbawa ng mga version na ito ng Bible, nakita natin, mga kapatid, na ang salitang generation hindi ginamit referring sa haba ng dami ng taon, walang ganon. Okay?
Walang ganon siya. Kundi, ang ibig sabihin niyan is kung paanong ginawa ng Panginoong Diyos at ng langit at ng lupa. Meaning to say, mga kapatid, kung mapapansin ninyo yung Bible, pansinin ninyo ha, Genesis chapter 1, inisa-isa ng Diyos kung paano niyang lalangin ang langit at lupa. Ang Genesis chapter 2, mga kapatid, yung bahagi nitong Genesis chapter 2 is conclusion patungkol sa chapter 1. Yan. Conclusion ito patungkol sa chapter 1. Kaya medyo detalye siya nung sabihin niya na. Kaya nga, pagkatapos ng creation, sinabi sa Genesis chapter 2, 1-3 naman, na ang Diyos nagpahinga after creation, and then, yun na, inisa-isa niya na yung mga kanyang ginawa. Okay? Kaya, tingnan natin. Tingnan natin kung yung understanding nila, yung perception ng iba, kung ito ba ay mag-fit in sa sinabi sa declaration ng Biblia kung paanong create ng Panginoong Diyos ang langit at lupa. Okay, halimbawa ito, Psalm 33 verse 6. Okay, sabi dito, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Ang langit at lupa, mga kapatid, ay nilalang ng Panginoong Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Diniklara niya, sinabi niyang magkaroon ng ganito, nagkaroon nga ng ganon. Diba? Walang materialis na sinasabi dito. Okay? Ganon din sa verse 9, sabi dito, for He spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. Wala pa ring materialis na sinasabi dito, mga kapatid. Ano ang involved dito sa ating paniniwalang ito? Naniwala tayo na ganon talaga sinabi ng Panginoong Diyos. Ano ang involved? Through faith, according sa Hebrews chapter 11, verse 3, through faith, we understand that the words were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Okay? Through faith. Hindi kailangan, mga kapatid, na maghanap pa tayo ng materialis, ebidensya, katulad ng mga scientist ba, na kailangan gumawa sila ng theory, pagkatapos evidences, mga ganon-ganon, at kung ano yung nag-come up doon sa kanilang experimentation, result, tsaka sila maniniwala. No? Dito, mga kapatid, through faith. Sinabi ng Panginoong Diyos na nilalang niya ang langit at lupa sa pamagitan ng kanyang salita, through faith, tayo'y naniniwala. Ngayon, anong sinabi ng Hebrews 11:3? Meron bang material, mga kapatid, na ginamit ang Panginoong Diyos? Sabi dito, so that things which are seen were not made of things which do appear. Meaning to say, mga kapatid, ang mga bagay na ating nakita ngayon, hindi yan nanggaling sa mga bagay na nag-exist na. Nakuha niyo yung point? Ang mga bagay na nakita natin ngayon ay hindi nanggaling mula sa mga bagay na nag-exist na. Ibig sabihin, meron na. Let's say, gagawa tayo ng bahay. Kailangan kumpletuhin muna natin ang kahoy. Ano bang number one na dyan sa panahon ngayon is, let's say, concrete yung bahay natin. Dapat may semento na. Meron ng buhangin, bakal, graba, kahoy para sa mga scaffolding o ano pang mga bagay na kinakailangan na materyales para mabuo yung bahay. Yan ay sa kakayahan ng tao. Kailangan ng materyales bago mabuo ang bahay. Ang Panginoong Diyos, mga kapatid, hindi gumamit ng materyales para mabuo ang mga bagay na nakita natin. Okay. Nakuha niyo yung point, mga kapatid? Yan ang sinasabi sa Hebrews 11 verse 3. So that things which are seen, kaya nga, ay yung mga bagay na nakita natin were not made of things which do appear. Okay? So, move tayo. Next slide tayo. So, ano naman ang sinabi ng Spirit of Prophecy tungkol sa salitang generation? Ano yung comment ng Spirit of Prophecy, mga kapatid? Para lalong tumibay yung ating paniniwala tungkol sa bagay na ito. Suportahan natin ang Spirit of Prophecy para maging mas malinaw sa atin. Okay. So, ano ang comment ng Spirit of Prophecy? PP 112 or 112, column 1, sabi dito. Kinote yung Genesis chapter 2, verse 4. Okay. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created. Okay, ano ibig sabihin ng generation according sa Spirit of Prophecy? But this does not convey that the idea that the days of creation were other than literal days. Itong
itong salita na ito, mga kapatid, itong teksto na ito ay hindi nagpapaunawa, hindi niya pinapaunawa sa atin na ang creation ay kumain ng napakaraming taon at hindi literal days, no? Walang ganon. Okay. So ano sabi niya? Each day was called a generation. Bawat araw dyan, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, tinawag na generation. Bakit? Because that in it, God generated or produced some new portion of His work. Meaning to say, from the word, yung generation, mga kapatid, doon, nagmula sa salitang generated, gumawa, or sa ibang salita, produced. No? Gumawa siya, nag-produce siya. Bawat araw, meron siyang ginawa, meron siyang produced. No, yan ang ibig sabihin ng generation dyan, pinaliwanag ng Spirit of Prophecy. At hindi patungkol sa haba ng panahon, katulad ng descendants ng mga tao na katuwiran nila, para ma-justify yung kanilang paniniwala na ang sanlibutan na ito ay libu-libong mga taon ang dumaan bago naging perpekto ang tao, bago naging perpekto ang hayop na nilalang ng Diyos, o punong kahoy o ano pa bang iba, no? Actually, mga kapatid, tao lang naman talaga ang pinaka-espesyal na ginawa ng Panginoong Diyos. Tao lang talaga kasi gumamit ng materialis ang Diyos. 'Di ba? Gumamit siya ng alabok sa lupa. And then pinurma niya ito, nilagyan niya ng ilong, talagang kamay niya, mga kapatid, yung nagporma, 'di ba? Nilagyan niya ng ilong, nilagyan ng bibig, nilagyan ng tenga. Sa lahat ng nilalang, mga kapatid, kakaiba ang tao, espesyal, talagang gumamit ng kamay ang Panginoong Diyos. Pero yung iba, sa pamamagitan ng kanyang salita, lumabas ang isang bagay. Yan. So, purihin ang Panginoong Diyos. Napaka-espesyal ng tao. Okay? Now, gamitin natin, mga kapatid. Tingnan natin yung mga kadahilanan. Bakit? Kasi, dali ha, before natin ito puntahan. Okay. Maraming mga tao na nagsasabi na itong araw na, itong week na ito, na ginagamit natin ngayon, itong week natin ngayon, is nabago siya, na-move. Ang purpose ng ng study na ito, mga kapatid, is para ma-prove natin na itong ating Sabbath na kinikip, na iniingatan, treat as sacred according sa the saith the Lord, is still Sabbath from the creation. Hindi ito nabago ng Panginoong Diyos. Okay. Anong proof natin na ang Sabbath from creation is still Sabbath at the present? Okay? So, kung ang Sabbath noong panahon ng lalangin, pagkatapos lalangin ng Diyos ang langit at lupa, ay still pareho ba, walang na-alter, walang nawala, hindi na bago, nagtuloy-tuloy ba ang Sabbath? No? Kasi maraming mga tao nagsasabi na, lalong-lalo na yung mga lunar believer, yung araw daw ngayon na Sabbath ay hindi ka na makakasiguro na yun din yung Sabbath na nag-exist sa panahon ni Jesus Christ nung lalangin niya lang ang langit at lupa. Nag-iba na daw, nagkulang daw ng bilang ang tao, no? So tingnan natin, mga kapatid, kung ganun ba talaga. Okay? Ano yung mga proof natin na ang Sabbath noon ay still Sabbath ngayon? Na ang pagbilang ng araw ay hindi walang pagbabago, walang na alter, walang na break, no? Anong mga ebidensya natin? So ito. So religious traditions. Ano yung mga religious tradition na ibig sabihin dito? Okay? Ang pinaka-strongest evidence natin na ang cycle ng linggo ay hindi talaga nasira sa pamamagitan ng Jewish tradition sa Sabbath. Ano yon? Kung sino man grupo ng tao ang maingat na nagbibilang sa araw ng Sabbath, mga kapatid, days of week, no, ay walang iba kundi ang Jewish. Ang mga Jew, kasi sila yung pinaka-mitikuloso dyan, hindi talaga nila nakakalimutan yan, mga kapatid. Maski walang kalendar, talagang nagbibilang sila ng araw 1, 2, 3, 4, 5, 6. In fact, yung mga Hudeo sa Europe,
yung mga Hudeyo sa China, yung mga Hudeyo sa Ethiopia o saan mang panig ng mundo, pag nagsama-sama, halimbawa magsama-sama sila sa China, Sabat pa rin. Kung ano yung ikapitong araw sa China, doon sila nagtitipon-tipon. Kung ano yung Sabat sa Australia, doon sila nagtitipon-tipon. Kung ano yung Sabat sa Pitcairn, ano ba yung Pitcairn mga kapatid? Yung pinaka-isolated na island sa mundong ito. Doon sila sa Sabat nagtitipon-tipon na bilang pagkilala sa banal na araw na yan. So meaning to say mga kapatid, kahit na saan man ang mga Jews, still iisa sila ng pag-keep sa Sabat. At yung Sabat ng mga Hudeyo mga kapatid, pag pumunta tayo sa Israel or pumunta sila dito sa Pilipinas, iisa lang ang kinikip natin na araw. Talagang nagtutugma or nagtatama sa araw ng Sabat. Yan ang isa sa mga ebidensya, no? Yan ang isa sa mga ebidensya na meron tayo na masasabi talaga natin na walang na break sa cycle ng linggo. Pangalawang dahilan, yung Gregorian Reform. The Gregorian Reform of 1582 kasi dumating yung time sa time ni Julius Caesar, gumawa siya ng sariling Julian calendar niya. Tinawag na Julian calendar na merong 10 days, no? Merong 10 days yung kanyang Julian calendar mga kapatid. Samantalang dapat 7 days lang kasi ang declaration ng Bible is 7 days. Ang taon mga kapatid is nakadepende sa pag-ikot ng mundo sa araw. Isang ikutan, isang taon. Ang buwan naman is nakadepende sa ikot ng buwan sa sa mundo. Pero ang week mga kapatid is declaration ng Diyos na ito ang week. Ang isang week ay 7 days, di ba? Napansin niyo? Diyos ang nag-declare noon at sinunod ng lahat ng mga tao maski pagan. Sumunod noon maski pagan. Tandaan po natin yan. Diyos po ang nag-declare niyan. Siya ang nag-create niyan. Walang basis kundi sinabi lang ng Diyos ito 7 days. Meron tayong 7 days in 1 week. At 7th day, magkikip kayo. Iho ba? So, ito si Julius Caesar. Gumawa ng kanyang sariling kalendaryo. 10 days a week. So, nakita ng mga tao noong sa time niya mga kapatid na mahirap, na ano siya, na nadidelay. Nadidelay yung kalendaryo niya. No? So, ang nangyari, pagdating ni Pope Gregory, inayos nila yung kalendaryo kasi nakita nila talagang merong diferensya sa Julius calendar, sa Julian calendar. So binago nila yan mga kapatid, inayos nila, naging 7 days a week pa rin. Pero yung pagbago nila mga kapatid, kung ano yung advance yung Gregorian calendar, Julian calendar mga kapatid. Okay? Tingnan mo natin ito. Ganito yung pag-ayos nila. Yan. Sa Julian calendar, halimbawa October 1582. Yan, halimbawa yan siya. Nung ayusin nila ito, ang Julian calendar, Monday niya is Pitsa 1. Tuesday niya is Pitsa 2. Wednesday niya is Pitsa 3. Thursday niya is Pitsa 4. So supposed to be pagka Friday, Pitsa 5 na. Inayos nila yung kalendaryo mga kapatid. Ginawa ng Gregorian calendar. Kapag kasinunod ng Gregorian calendar na 5 pa rin sa Friday, medyo magkakaproblema na. Kaya ang ginawa nila, binilang nila yung bawat weeks, no? Hindi sila nagbilang sa taon or Monday, kundi sa week sila nagbibilang mga kapatid kasi pagka by month or year, yung pag-ikot kasi ng mundo sa araw, medyo magkakadiferensya kasi hindi talaga perfect. Kaya nga meron, di ba, nag-add tayo ng one day every 4 years kasi hindi talaga nagpe-perfect yan mga kapatid. Maski yung Hebrew calendar, di ba? Yung Hebrew calendar mga kapatid, sinusunod talaga ng Hebrew calendar yung harvest ng barley. So yung Hebrew calendar medyo may problema din kasi 360 days lang a year sila eh. At hindi tatama sa
harvest ng barley yung kanilang celebration sa Passover, ang ginagawa ng mga Hebrew calendar, nagmo-move sila. Hahabulin nila yung yung first harvest ng barley. Kasi napakahalaga na celebration yon, yung sa Passover feast. Bahagi kasi ng Passover feast yung harvest na yon. So inaayos talaga nila yung mga kapatid. So nakita nila na ang pinaka consistent lang talaga sa pagbibilang ng araw na hindi mawawala is yung weekly, yung declared na araw ng Diyos. Okay? So kaya ang ginawa nila dito, pag change nila from Julian calendar to Gregorian calendar, imbis na yung Friday magiging 5, binilang nila bagsak ng 15. Kaya yung Friday from Julian calendar 1 to 3, 4, pagka Friday, naging 15 kasi diyan sila nag-start sa Gregorian calendar na 15, 16. So, tingnan mo mga kapatid, still, yung week is kompleto pa rin. 7 days pa rin yung week. No? Hindi talaga nawala. Yung petsa lang yung nabago kasi biglang naging 15, pero yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hindi po nabago yun, and Saturday. Kaya, yung Saturday noon is still parehong Saturday ngayon kasi yung pagbilang is weekly ang pagbilang, no? Walang nabago 'yan. Okay? So ang 6 at ang continuation na to na ano. Dili na i-count to atong 5, 6, 7. Wala na 'yun kasi yun nga medyo na-delay yung Julian calendar. Na-delay siya kasi biruin mo 10 days a week siya, so na-delay. Tiningnan kasi nila mga kapatid yung bagsak ng araw na pagka manatili yung Julian calendar, talagang sira yung bilang ng araw, no, sa pamagitan ng pag-ikot ng araw ng mundo sa araw. Nasisira. So inayos nila 'yon. Na isang taon babagsak talaga dito sa areyang ito, no? Para another year na naman, babagsak na naman dito, another year na naman. Yung Julian calendar kasi pabagsak kasi 7 days a week siya eh. Kaya mahirap. Kaya inayos nila yon. So, ang pinakamalapit sa lahat ng sistema ng calendar is ang Gregorian calendar. Ito so far yung ginagamit natin ngayon. Yan. Okay? So, balik tayo sa mga reasons. Bakit talagang masasabi natin na walang nabago sa weekly cycle. Walang interruption, walang breaking, no? Move tayo. Ito naman, linguistic evidence. Okay, linguistic evidence. In many languages, mga kapatid, the names of the days of the week are tied to ancient planetary gods or numbers. Merong mga kultura, halimbawa sa Grego, ang tawag lang nila sa mga araw sa 7 days a week is first day, second day, third day, fourth day, and fifth day. Yung Latin naman mga kapatid, Latin-based na languages, ang ginamit nila is sinunod nila according sa tinatawag nilang 7 governors. Ano yun? Yung mga gods nila, mga gods ng mga Monday, Tuesday, ayan, dedicated kasi yan sa mga gods. Yung mga yan. Moon, mga ganon. Lundi, Mundi, mga ganon. Okay? So, yung mga pangalan na yan, although nagkaiba-iba, pero pagdating natin sa mga bansang yon, still, yung Monday na kinikilala natin is katulad din ng Monday na kinikilala nila, pero iba lang yung kanilang pangalan. So, meaning to say, yung bilang ng araw natin dito sa Pilipinas is still bilang ng araw nila doon sa kanilang bansa. Iba man yung pangalan nila, pero isa lang tayo ng bilang ng araw. Kaya, ang consistency, mga kapatid, ng pagkasunod-sunod ng bilang ng araw simula pa nung unang panahon, creation time, is still the same, no, ang bilang ng araw sa panahon natin ngayon. Meaning to say, ang Sabbath noon sa creation time is still Sabbath at the present. Okay? So, move tayo. Another evidence, mga kapatid. Itong isa sa mga maganda, no, na pag-usapan natin. Okay. Ancient records, no? Ancient records. Ang panahon, mga kapatid, kahit bilang ng araw, is natitrace natin yan sa pamagitan ng tinatawag na solar or lunar eclipse or any mga astronomical events. Let's say, comet, Halley's Comet. Kailan dumadaan ang Halley's Comet
na visible sa ating Earth, yung Halley's Comet. Nabibilang nila yan mga kapatid. Itong taon na ito, ganon, iikot ng let's say, 100 taon, no? Bago magpapakita na naman itong Halley's Comet na ito. Halley's Comet na ito. So, ganun nga ng mga kapatid. And then, kung ang Halley's Comet ay iikot sa magiging visible sa araw, ay sa Earth, sa loob ng 100 taon, ibig sabihin, let's say, ganito ha, anong date ngayon? January 16, 2025. Aatras sila. 26, sorry. Aatras sila mga kapatid ng 100 years. Ibig sabihin itong Halley's Comet na ito ngayon is nagpakita ito nung petsang ganito. At yung sinunda naman nito is aatras na naman sila ng 100 years na naman. Aatras na naman sila ng 100 years, no? Ayun, itong petsa na naman ito napakita. Kaya, sa pamagitan yan mga kapatid, nabibilang ang araw. At pag tinrace natin, kung kailan nagpakita ang Halley's Comet, halimbawa, sa time ng ganitong Babylonian times or Roman times or kaninong time ba, nagpakita ito noong ganitong petsa. Let's say 15 or let's say 457 BC, nagpakita siya ng ganon. And then, tiningnan nila yung record, no, ng mga ancient empire, mga kapatid. Meron kasi silang mga record eh. Tiningnan nila yung record. Tama talaga. Dahil may record yung mga tao noon na nakita nila yung Halley's Comet sa ganitong petsa. Kaya nung pag-atras ng mga tao, ng mga modernong tao ngayon, dahil sa alam nila kung hanggang kailan iikot, ilang araw, ilang taon iikot yung Halley's Comet, mga kapatid. Pag-atras nila, same talaga yung record sa mga tao nung unang panahon at record ngayon. So wala talagang nawala sa araw, mga kapatid. Talagang match na match yung araw natin ngayon at araw nila noon. Meaning to say, ang araw na Saturday ngayon is still araw na Saturday noon. Iba man ang tawag, pero still the same number. The same number yan. Walang nawala sa araw. Kaya manampalataya tayo sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Kasi maski ang ebidensya, no, nagsasabi talaga na hindi na bago ang araw. Kaya pagka may nakita kayong mga lunar calendar na yan, na nakita na niyo sa YouTube na na bago daw ang bilang ng araw, huwag kayong maniwala. Kasi scientifically proven na ang araw natin na Sabbath ngayon is still Sabbath. Noon is still Sabbath ngayon. Okay? So doon punta naman tayo sa mga statement ng mga taong nasa authority, no, para magsalita tungkol sa consistency ng Sabbath na talagang walang breaking sa bilang ng weekly cycle, mga kapatid. Si Dr. Frank Jeffries. Sino ba itong si Dr. Frank Jeffries? Siya ay research director ng Royal Observatory sa Greenwich, United Kingdom. Ito siya. Sila yung mga taong nasa authority, kasi ito mga astronomy, mga nasa anong tawag dyan, mga astronomer itong mga kapatid. Meaning to say, sila yung binabasa nila yung sitwasyon ng kalawakan, yung posisyon ng araw, posisyon ng bituin. Malalaman nila yun, mga kapatid, kung ano ang petsa ngayon sa pamagitan yan. Nila yan. Yan ang master ng mga taong ito. Kaya kung magtatanong man, kung sino man mga tao magtatanong na tama ba yung bilang ng araw noon at ngayon, sila dapat ang tanungin kasi sila ang nasa authority. Anong sabi niya? As far as I know, sabi niya, so far sa alam ko, sabi niya, in the various changes of the calendar, there has been no change in the 7-day rota of the week, which has come down from very early times. Sabi niya, kahit pa nagbago-bago ang kalendaryo sa bawat panahon, sabi niya, ang bilang ng linggo na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days ay hindi nabago simula pa man nung unang panahon. Sabi niya, kahit daw nabago-bago yung kalendaryo, mga kapatid, pero yung bilang ng 7 araw, hindi talaga nabago yan, sabi niya. Okay? Si Sir Frank naman, Dyson, astronomer pa rin siya sa Royal
observatory. Same sa Greenwich. Sabi niya, the continuity of the 7-day week has been maintained from the earliest time. Sabi niya, na-maintain yun. Meaning to say, walang nabago, hindi naputol. When the Julian calendar was corrected by the Gregorian in 1582 and 1752 in Britain, the days of the week were not interrupted. Yung bilang na linggo mga kapatid na 7 days, hindi talaga na-interrupt yan. Kaya yung pinakita natin kaganina, 1, 2, 3, 4, no? Instead na 5 ang sumunod, since na binago nila ang Gregorian calendar, instead na 5, so ginawa nila 15. Kasi yun talaga ang tumama kapag i-atras. I-atras yung 15 mga kapatid, 14 noon is Thursday pa rin. 13 noon, yun. Hinanap nila yung talagang kinonek nila week, linggo sa linggo mga kapatid, kinonek nila. Kaya sabi ng mga taong ito na nasa authority, no? Walang nawala. Kaya kapag merong tao nagsabi mga kapatid, ay mali yang bilang ng araw ngayon, yung Saturday ngayon mali na. Hindi mo na matrace kasi nagbago ang panahon, nabago ang kalendaryo. Sino ba siya? Siya ba ay nasa authority na para magsalita ng ganyan? No? Siya ba ay nagtatrabaho sa ganitong profession, itong observatory na ito mga kapatid, Royal Observatory? Kung hindi mga kapatid, huwag tayong maniwala kasi ulitin natin ha, kung sino mang mga tao ang nasa authority na dapat tanungin tungkol sa number of days, kung meron bang interruption, walang iba kundi yung mga taong nagtatrabaho sa mga establishment na ito. Okay? Next, another proof. Okay. Si Robertson J. 1932, correspondence from the Director of American Ephemeris and Nautical Almanac, Washington, D.C., U.S. Naval Observatory. Ayan. Sabi niya, there has been no change in our calendar in past centuries that has affected in any way the cycle of the week. Ganon din yung sinasabi niya mga kapatid. Ganon din yung sinabi ni Dr. Frank Jeffries. Ulitin natin, yung sa London, no, Royal Observatory, sabi niya, it can be said with assurance that not a day, sabi niya, masasabi natin sa buong kasiguraduhan na walang araw na nawala since creation, sabi niya, no? Ang galing ng sinabi niya, no? Since creation, wala talagang araw na nawala sa bilang ng kalendaryo. And all the calendar changes notwithstanding, there has been no break in the weekly cycle. Nagbabago-bago man ang kalendaryo, pero yung bilang ng araw sa bawat linggo, walang nabago, walang naputol, walang nawala. Okay? Kaya mga kapatid, rest assured na yung bilang ng araw natin sa bawat linggo ay hindi nasira since creation time. Huwag tayong maniwala sa mga tao na kapag sinabi nila meron daw changes sa bilang ng araw dahil ang kalendaryo pabago-bago. Huwag tayong maniwala sa kanila mga kapatid. Kasi itong mga taong ito ang dapat nating paniwalaan. And then, no, isa pa, by faith mga kapatid. Kasi tayo na mga Christians ay nabubuhay sa pananampalataya. Hindi pahihintulutan ng Panginoong Diyos na tayo ay mangilin sa araw na hindi niya sinasabi. Hindi niya i-confuse ang tao, hindi niya pahihintulutan na mangilin tayo according sa conscience natin sa araw na sinasabi niya na, no, na mawala tayo sa araw na sinasabi niya na banal. Hindi pahihintulutan ng Panginoong Diyos yan. Okay, move tayo. So ito yung pinakita natin sample, no? 1, 2, 3, 4, instead na 5 ang next sa Friday 15 kasi yung bilang nila, inayos nila yung bilang nila mga kapatid. Nagkulang yung Julian calendar. Inayos ng Gregorian calendar. Yan. So medyo na-late na yung Julian calendar. Okay. Paano namang sinira ng Catholic ang cycle ng week mga kapatid? Iba yung paraan nila. Tingnan natin yung paraan nila mga kapatid ha. Paano sinira ng Catholic ang weekly cycle? Okay, ganito yon. Yun ha. According sa aklat nila, going by the Bible and history, Genesis 1 to 11, sabi nila, they are considered myth or legend. Hindi, ibig sabihin mga kapatid, hindi sila naniniwala, ang Catholic talaga is hindi naniniwala na ang Genesis chapter 1 to 11, yung chapters 1 hanggang sa chapter 11 mga kapatid, na totoong nag-exist.
Meaning to say, kasi legend lang or myth, meaning to say, kathang-isip lang ang istorya ni Eva at Adan. Kathang-isip lang ang istorya tungkol sa Tower of Babel. Kathang-isip lang ang istorya tungkol sa Noah's Ark. Kathang-isip lang daw yon kasi legend lang according sa kanila. Yan talaga ang official belief ng Roman Catholic Church. Pag sinabi natin kathang-isip lang ang mga bagay na yon, maski ang 7 days creation mga kapatid, kathang-isip lang pala kung ito ay literal, na ito ay nilalang ng Diyos sa loob lang ng isang araw. Pag sinabi mo kasing kathang-isip, ibig sabihin, hindi talaga literal days ang literal na day ang pag-create ng Panginoong Diyos. No? Hindi pala. So, ayan, sabi niya, Genesis 12:50 daw, diyan daw nag-start ang true story according sa aklat nila mga kapatid. No? Totoo na talaga nag-exist itong Genesis 12 hanggang sa 50. Ano tong Genesis 12? Istorya ito ni Abraham. Pero yung istorya na Eva at Adan, yung kinreate ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 days, nagpahinga 7th day, myth lang yun siya. Hindi totoong 1 day lang ang creation, kundi milyon-milyon ang creation. Actually, sino ba ang father of Big Bang Theory, mga kapatid? Pare na Katoliko ang father ng Big Bang Theory. Pinulot lang yan ng mga atheist. Yan ang totoo dyan, mga kapatid. Meron akong book niyan. Hindi ko lang na-include dito no, sa slide natin. Pare ang nag-imbento ng Big Bang Theory at saka sinakyan nila yung evolution mga kapatid ni Charles Darwin. Sinakyan nila. Naniniwala sila sa creation daw, pero connected yan siya sa evolution na milyon-milyon na taon ang creation ng Diyos at hindi literal day. No? So ito halimbawa mga kapatid, the Pentateuch, aklat din ito ng Catholic. Yung 10 Commandments daw, sabi niya, kinopya lang yan, yung 10 Commandments. Kinopya lang yan sa Code of Hammurabi. Sino ba itong si Hammurabi, mga kapatid? Isang king noong unang panahon, sa matagal ng panahon na nagdaan, na nabuhay sa loob ng 40,000 years. Yan yung aklat ng Katoliko ito, mga kapatid. Si Hammurabi daw ay nabuhay ng 40,000 years. Siya ang tao na may pinakamahabang buhay. Abay, naalasan niya pa yung mga taong pinakamahabang buhay sa Biblia. Sino ngayon? Si Methuselah. Ilang taon si Methuselah nabuhay? 960? Ilan yung 64 years? Pero itong si Hammurabi, mga kapatid, according sa aklat na ito, is nabuhay ng 40,000 years. At si Hammurabi is the father of all law. Si Hammurabi daw ang nag-create talaga ng original na law. At ang 10 Commandments, according dito sa aklat na ito, ay kinopya lang sa sa commandment ni Hammurabi. Yan yung paniniwala, official na paniniwala ng Katoliko. Yan yung paraan nila mga kapatid sa pagsira ng Bible at sa pagsira ng araw. Ayan, halimbawa ito, The Scandalous Bible. Alam niyo ba kung sino ang author nito? Si Neil Glimit, isang Jesuit. No? Jesuit itong si Neil Glimit. Sabi niya, hindi totoo ang flood. Noah's Ark, hindi totoo. No? Kasi kung totoo daw yung Noah's Ark, mga kapatid, pinatay kaya ng Diyos ang mga tao, pati mga bata, pati mga hayop na wala daw kaisipan. Sabi sa aklat na ito, mga kapatid, kung totoo ang baha sa panahon ni Noah, ang Diyos ay moral monster. Biruin mo, inaccuse ang Diyos, moral monster, kung totoo daw yung baha. Ang Diyos daw ay feeble-minded, sabi niya. Ang Diyos daw ay not infinitely wise, sabi niya. No? Ang aklat daw, itong baha daw na ito sa Noah's flood is huge fiasco. Fiasco is para bang hoax, no? Para bang tawag dito yung confederacy. Itong baha, no? Ang Diyos daw ay cruel, stupid. Naalala niyo si tawag dito si Duterte noon, sabi niya, kung totoo yung baha, God is a stupid God, sabi niya, si Duterte. So, palagay ko, nabasa niya itong aklat na ito, Scandalous Bible. Kasi sabi niya, hindi ako naniniwala sa baha. Kasi kung totoong baha, di God is a stupid God. Bakit daw? Kasi kinreate daw ng Diyos ang tao, pagkatapos papatayin lang. Sabi niya, that God is a stupid God, sabi niya. Medyo nakakatakot na mga statement yan. Di ba? So, ganun nila pagsira ang declaration, ang story ng Bible, mga kapatid. In that way, mga kapatid, sira talaga yung weekly cycle.
Sinisira talaga nila yung Sabbath, mga kapatid. Ayan, ito ngayon. Aklat pa rin ng Catholic. Yung aklat nila na Catholic Answers to Fundamentalist Question. Question and answer kasi ito eh. Nag-question daw yung mga fundamentalist ng mga Protestant. Ito yung question. So you say Genesis is a literary myth. Di ba? Sabi doon sa aklat kaganina, na ang Genesis chapter 1 verse 12 hanggang 11 pala is myth and legends. So nagtanong ngayon yung fundamentalist ng mga Protestant, sabi na. So sabi mo, Genesis is a literary myth and does not necessarily conflict with evolution. Are you saying that human beings evolved from lower apes? Yan tanong, kung ganun man, no, na ang creation ay hindi nag-conflict sa evolution, ibig mo bang sabihin na ang tao talaga ay nagmula sa unggoy? No? Unggoy. So ito yung sagot, mga kapatid. Evidence from fossils, DNA, anatomy, and physiology strongly suggest our relatedness to other primates. No? Matibay daw ang ebidensya sa pamamagitan ng fossils, DNA, anatomy, physiology na talagang ang tao ay may relasyon sa mga primates, mga unggoy, including earlier forms that have become extinct, maski sa mga unggoy na wala na ngayon. What theistic evolution, yung mga theory ng mga atheist, mga kapatid, what theistic evolution affirms is that God made use of the evolutionary process to form the human body and especially to create a spiritual soul for each individual who is conceived. No? Ibig sabihin ba ganito, mga kapatid? Di ba kanina sinabi natin na ang tao talagang kumuha, pinurma ng Diyos? Di ba? Talagang kumuha siya ng alabok sa lupa. Pagkatapos pinurma niya, mga kapatid, sabi doon, and God formed man. Ang pagkasabi sa Bible, God formed man. Pagkatapos sabi nila, ang tao daw ay dumaan sa evolusyon, katulad ng paniniwala ng mga atheist. Hanggang sa, let's say, galing sa fossils, galing sa uod, naging hayop, naging unggoy. Pagkatapos nung medyo tao-tao na yung unggoy, naging purmang tao na yung unggoy, binigyan na ng espiritu ng Diyos para maging tao na. So ang tao ngayon merong espiritu. Intelligent spirit. Yan yung paniniwala ng Catholic, mga kapatid. Actually, yan yung blasphemous na paniniwala ng Catholic. No? Kaya pala, isa sa mga title ng Pope sa Rome, mga kapatid, is Primate of Rome. Primate? Bakit primate? Primate is unggoy yan eh. So, meaning to say, unggoy ng Rome. Primate of Rome. Isa yan sa mga title. Meron kasi siyang official 7 titles. Isa dyan is the Vicar of Christ. Bishops of Bishops. Yan. So, yan yung mga title niya. Isa dyan is Primate of Rome. Unggoy ng Rome. Yan siya. Kasi naniwala kasi sila ng tao galing unggoy talaga. Evolution. Meaning to say, hello? May tanong? Ay, sorry. Okay. Tuloy tayo. Tuloy tayo, mga kapatid. So, meron din bang mga protestante na naniniwala sa same na paniniwala ng Katoliko at atheist na ang tao galing unggoy? Meron bang mga protestante? Mga kapatid, meron ding mga protestante. Kaya nga yung paniniwala nila sa tinatawag na generation at million-million na ang dumaan bago naging kumpleto ang creation ng Panginoong Diyos, dumaan daw sa prosesong evolusyon yon. Kaya itong mga statement na to next is mga protestante na naniniwala sa evolusyon. Ito, Episcopal Church, naniniwala sila. No? Episcopal Church. Ito, meron silang statement, i-summarize ko lang ha, kasi gabi na tayo eh. Summarize ko lang yung statement nila. Na sila ay naniniwala na ang evolusyon ay tama. No? At hindi ito ay compatible sa pananampalataya ng Christian. Meaning to say, totoo na kinreate ng Diyos ang langit at lupa, kaya lang dumaan nga ng mga milyon-milyon na taon na dumaan sa evolusyon, prosesong evolusyon. Ayan, ba? Episcopal Church yan. Same din sa Presbyterian Church sa USA. Ganon din, mga kapatid, no? Dumaan din sa evolusyon. Ang tao, sabi rito, ay ay contemporary ng chimpanzees at bonobos. Mga unggoy ito, mga kapatid. No? Pamilya ng unggoy ang tao. No? Dumaan ng 6 million years bago naging
bago na-develop yung tao. 6 million years daw bago na-develop yung tao. Mga Christian church na tinuring ito ha, mga Christian religion, pero naniniwala na ang tao galing sa unggoy. Yan yung nakakatakot mga kapatid sa mga religion na ito. Okay? Evangelical Lutheran Church in America, ganun din. No? So meron na tayong church mga kapatid. 3 church. Ewan ko yung ibang church mga kapatid. Pero meron dito isa sa Pilipinas. Lokal. Si Soriano. Nung nabubuhay pa mga kapatid. Naniniwala siya na ang tao galing din sa dumaan din sa milyon-milyon na mga proseso, milyon-milyong taon. Sabi niya pa nga sabi rito, there are enough scientific evidences that will readily prove to an understanding mind that the earth has existed billions of years ago. Nowhere in the scriptures can you find a verse that the universe or the earth was created only 6,000 years ago. Sabi ni Soriano mga kapatid. Naniniwala siya. Kaya sabi niya sa mga statement niya pa rito, walang literal na araw, walang literal na creation. Sabi niya pa sa baba, it is foolish to conclude that the entire creation took only 6 earth days. Sabi niya, napakamangmang na konklusyon yan, na ang creation sa mundong ito ay dumaan lamang, ay kumonsumo lamang ng 6 literal days. Sabi niya, napakamangmang na konklusyon yan. Sabi niya, the term day used in Hebrew yom may mean an age or a vast span of time. No? So, yan yung kanyang paniniwala mga kapatid. Tingnan natin kung tatama yan siya sa mga ebidensya, sa mga sinabi niya. Pansinin natin mga kapatid ha. Okay. Mamaya, pakita ko sa iyo talagang mali yan siya. So sabi rito, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Isa ito sa talata na pinanghawakan nila, na pag sinabi ng Panginoong Diyos na 1 year, 1 day, 1,000 years yan. Yan ang sabi niya. So ganito ba ang implication nito mga batid? Ganito ba ang ibig sabihin nitong talatang ito? I-compare natin sa Psalm 90 verse 4. Sabi rito, for 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night. Sabi, sapagkat para sa inyo ang 1,000 taon ay para lang kahapon na nagdaan. No? Parang sa atin mga kapatid ba? No? Madalas natin sinabi, hala, New Year na naman, December 31 na naman. Parang kahapon lang yung nag-celebrate tayo ng New Year nung 2024 Di ba? Parang kahapon lang. So ganun yan ang ibig sabihin yan mga kapatid. Hindi talaga na 1,000 years equivalent sa 1 day. No, hindi ganoon. Okay? Kasi yan yung mga bagay na, yan yung matalata na ginagamit nila Ito, compare natin. No? Pansinin ninyo yung sinabi sa 10 Commandments. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Bakit hindi ka dapat gumawa sa 7th day? No, bakit hindi ka dapat gumawa sa 7th day? Kasi sabi sa 11 mga kapatid, ito yung konklusyon. Ito yung dahilan kung bakit huwag kang gumawa sa 7th day. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Napansin ninyo mga kapatid, na yung 6-day creation ay kinumpare ng Panginoong Diyos, pinaralel niya sa 7th day natin. Nasabi niya kung nagpahinga man ng Panginoong Diyos after sa creation days, so dito sa inyo magpahinga din kayo after 6 days. Sa 7th day magpahinga din kayo kasi ganito din ang ginawa ng Panginoong Diyos after na kinreate niya ang mundo. No? So, ganun mga kapatid, pinaralil niya, same day, same bilang, same 24 hours a day. No? So, kung meron tayong 24 hours a day, yung creation day din is merong 24 hours a day. Kasi doon niya kumbaga, inihalin tulad niya yung utos niya na kapahingahan sa ikapitong araw doon sa kapahingahan na ginawa niya
after sa creation na ginawa niya. Di ho ba? So, kaya kapag kinumpare natin dito mga kapatid, yung Ten Commandments at saka Genesis chapter 1, yung evening and morning doon were the fifth day, yan talaga ay literal na 24 hours. Kasi kinumpare niya mga kapatid. Pinaralil niya sa Ten Commandments eh. So, itong Ten Commandments ang nagbigay ng proof na matibay na talagang since na binalik tayo doon sa creation days mga kapatid, itong fourth commandment ang pinakamatibay na ebidensya na ang 7 days noon sa creation is the same 7 days sa panahon natin ngayon. Okay? So I hope na naging malinaw sa atin yan. Okay. So nakuha natin mga kapatid no yung proof na ang 7 days cycle in every week is still maintained at walang nabago, walang na-break, no? Sa pamamagitan ng ebidensya na yon. Ngayon, isang paalaala bago tayo magtapos sa quotation na ito. Panapos na quotation mga kapatid. Desire of Ages 283. No other institution which was committed to the Jews tended so fully to distinguish them from surrounding nation as did the Sabbath. Ang Sabbath, mga kapatid, ito ang nagpa-distinguish or pakilala na ang taong yan ay Hudeo talaga kasi nagkikip sa Sabbath. So sana ganun din sa atin mga kapatid. No? Dapat ito ang mag-distinguish sa atin na tayo talaga ay tao ng Diyos. Okay? So, hindi dapat tayo makitaan ng compromises. Tandaan po natin mga kapatid. Dapat ma-distinguish tayo na bayan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan pagiging faithful natin sa Sabbath. Okay? Iningatan ito ng mabuti ng Diyos. Kaya wag natin itong sirain mga kapatid. God designed that its observance should designate them as His worshipers. Okay? So dinisenyo talaga ng Panginoong Diyos na yung ating pag-observe sa Sabbath is nag-designate sa atin na talagang tayo ay worshiper ng Diyos. Okay? Ng tunay na Diyos. It was to be a token of their separation from idolatry and their connection with the true God. Token ito meaning to say sign or palatandaan na tayo ay humiwalay sa mga idolatry at tayo ay connected sa tunay na Diyos. Ang Sabat ha, kaya itong Sabat napaka-espesyal sa atin kasi dito tayo kinoconnect ng Diyos sa Kanya. At ito'y nagpapakita na tayo separated mula sa mga idolatry. No? Paano naman ang tanong, paano naman i-keep ang Sabat as holy according sa commandment? Sabi rito, but in order to keep the Sabbath holy, men must themselves be holy. Ang tao dapat ay banal para makip natin ang Sabbath as banal. Kaya mga kapatid, yung perfection of character, no, yung perfection of character, mahalaga yun siya para makip natin ang Sabbath as holy. As long as hindi natin nagagawa ito mga kapatid, hindi natin napagsisikapan na gawin yung ating bahagi na maingatan natin ang ating sarili na tayo'y banal, hindi natin makikip ang Sabbath as holy. Yan yung totoo. Yan kasi sinasabi. Hindi naman natin sinasabing, banal na tayo, kaya nakikip natin yung Sabbath. Banal na tayo. Banal na kami, kaya nakikip natin sa Sabbath, na namin yung Sabbath. Hindi naman ganun mga kapatid. Nandoon yung pagsisikap. Nandoon yung pagsisikap natin na maging banal tayo kasi ito yung kalooban ng Panginoong Diyos. No? Nandoon din yung pagsisikap natin na makip natin yung Sabbath as holy. Hindi mo pwedeng i-separate yung sanctification mo natin sa pag-sanctify natin sa Sabbath. Hindi natin masaseparate yan siya. Kaya the whole week mga kapatid, yan ang sinasabi ng Spirit of Prophecy na the whole week is our preparation for the coming Sabbath, for the Sabbath. Yung Friday is a special preparation. Meaning to say mga kapatid, we should not exhaust our strength, no, for the whole 6 days a week. Huwag nating ubusin yung lakas natin sa trabaho natin and then pagdating sa Sabbath is bagsak tayo. Huwag. Kasi hindi natin makikip ang Sabbath as holy. Okay? Through faith, they must become partakers of the righteousness of Christ. When the command was given to Israel, remember the Sabbath day to keep it holy, the Lord said also to them, ye shall be holy men unto me.
Ba? Connected siya. Nung sabihin ng Panginoong Diyos na remember the Sabbath day to keep it holy, sunod na sinabi niya is, ye shall be holy men unto me. Dapat kayo'y maging banal na banal para sa akin. Okay? No? Only thus, sa pamagitan lamang yan, could the Sabbath distinguished Israel as the worshipers of God. Sa pamamagitan ng pagkeep sa Sabbath as holy, na-distinguished ang bansang Israel as tunay na sumasamba sa Diyos. So, kung gusto din natin ma-distinguish as the true worshipers of God, we have to keep the Sabbath holy by keeping ourselves holy by God's grace. By God's grace. So, pagpalain ng lahat. At again, happy Sabbath.